Ibinalang ng Estados Unidos ang opisyal na request for compensation mula sa Pilipinas kaugnay ng pagsadsad ng barkong pandigma ng US sa Tubataha Reef. Ito ang inihayag ng opisyal ng US Embassy matapos umingay ang usapin kaugnay sa tila na antalang pagbayad ng danyos ng Amerika sa mga napinsalang coral reefs ng Tubataha. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Disamboro. Napakaraming magagandang tanawin sa ating bansa, mula Batanes hanggang Hulo, hitik na hitik ang Pilipinas na yaman lalo sa mga yamang pandagat dahil tayo'y napapalibutan ng tubig. Tinatawag na Coral Triangle ang Pilipinas kung kaya't sikat tayo sa buong mundo at isa sa ating ipinagmamalaki ay ang Tubataha Reef o ang Palawan Underground River. Tahanan nito ng higit 300 uri ng korales at 500 uri ng mga isda. Hindi na din nakakapagtaka kung bakit ito ay nominado noong nakaraang taon sa New 7 Natural Wonders of the World. Base sa ilang mga tala, ang Tubataha ang nag-iisang marine natural park sa Pilipinas at itinanghal na UNESCO World Heritage Site. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ika-17 ng Enero, sumadsad ang isang warship ng Estados Unidos, ang USS Guardian. Agarang salvage plan ang isinumite at inilatag ng US Navy. Napagkasunduan na hahati-hatiin na naturang minesweeper at saka iaangat ang dalawang crane vessel. Unang dumating ang crane vessel na Smith Borneo. Pero naantala ito at hindi agad nasimulan dahil na din sa sama ng panahon sa lugar. Ika-16 naman ng Pebrero nang dumating ang crane vessel mula Singapore na Jascon 25. Matapos ang higit isang taon, hinihintay na lamang ng US government ang request kaugnay sa hinihinging kompensasyon ng pamahalaan ng Pilipinas kaugnay sa idinulot na pinsala o danyos ng pagsadsad ng USS Guardian. Tiniyak ng panig ng Amerika ang pagtulong lalo sa rehabilitasyon ng naturang World Heritage Site. Base sa mga inilabas na ulat, ayon sa isang opisyal ng Embahada ng Estados Unidos sa bansa, na nakahanda ang Amerika na bayaran ng kaukulang kompensasyon sa aksidente. Ayon sa kanila, halos 58 milyong piso ang naunang napaulat na hinihiling na bayad danyos. Dahil din naman sa insidenteng ito, mas nabigyang pansin ang bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa larangan ng siyensya at teknolohiya upang maprotektahan ang marine sources at coral reef preservation. Matatanda ang Hulyo ng nakaraang taon, ilang environmental activists din naman na naghain ng mosyon hinggil sa environmental protection orders dito. Bilang tugon, katuwang ang ilang tanggapan, naglunsad sila ng mga programang nagpepreserba ng yaman dagat at pinaigting ang batas upang matigilan na ang hindi kanais-nais na gawaing makasisira sa mga likas na yamang ito. Kasama na ang paglalagay ng ranger station ang magsisilbing mata sa pagpepreserba ng Tubataha. Malaki ang ginagampanan ng Tubataha sa pagpapaunlad ng turismo ng bansa. Bilang Pilipino na nagmamalasakit sa inang bayan, sama-sama natin itong pangalagaan upang ang susunod na henerasyon ay mayroon pang datnan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disambron.